Alam mo ba na sa loob ng maraming siglo, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa isipan ng mga nag-aaral ng Biblia? Kung si Satanas ay naghimagsik laban sa Diyos, siya ba ay nag-iisa lamang? O may mga anghel na sumunod sa kanyang paghihimagsik? Ang sagot sa tanong na ito ay matatagpuan sa isang makahulugang pangitain na isinulat ni Apostol Juan sa aklat ng Book of Revelation. Ayon sa Kabanata 20, inilalarawan ng isang malaking dragon na lumitaw sa langit. Ang dragon na ito ay hindi lamang isang simbolo. Bagkus kalaunan sa parehong kabanata, malinaw na sinabi na ang dragon ay walang iba kundi si Satan. Ngunit may isang mahalagang detalye sa pangitaing ito na madalas hindi napapansin. Ayon sa talata, hinila ng dragon ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at itinapon ang mga ito sa lupa. Sa maraming bahagi ng Biblia, ang mga bituin ay ginagamit bilang simbolo ng mga anghel. Dahil dito, maraming tagapag-aral ng kasulatan ang naniniwala na ang pangitaing ito ay tumutukoy sa mga anghel na sumunod sa paghihimagsik ni Satanas. Ipinapahiwatig nito na noong naghimagsik si Satanas laban sa Diyos, hindi siya nag-iisa. Ibig sabihin, may mga makalangit na nilalang na naniwala sa kanyang panlilinlang at sumama sa kanyang paghihimagsik. Ang pangyayaring ito ay nauugnay sa isang digmaan sa langit na binanggit din sa parehong kabanata ng Book of Revelation. Ayon sa pangitain, nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinangunahan ni Arkanghel Michael ang mga hukbo ng mga anghel upang labanan ang dragon at ang kanyang mga tagasunod. Ang labanan ay matindi, ngunit sa huli ay natalo ang dragon. Si Satanas at ang kanyang mga anghel ay pinalayas mula sa langit at itinapon sa lupa. Simula noon, ang mga anghel na sumunod sa kanyang paghihimagsik ay kilala bilang mga fallen angels o mga anghel na nahulog mula sa kanilang dating kalagayan. May ilan sa kanila na binanggit sa ibang bahagi ng kasulatan na tila may partikular na tungkulin sa mundo. Isa na rito ang halimbawa sa Book of Daniel, Kabanata 10. May binanggit na mga makapangyarihang espiritu na tila nakikipaglaban-laban sa mga sugo ng Diyos. Ipinapakita ng talatang ito na may mga espiritual na puwersa na patuloy na kumikilos sa likod ng mga pangyayari sa mundo. Mayroon ding mga talata na nagsasabing hindi lahat ng nahulog na anghel ay malayang gumagala. Ayon sa Book of Jude talata 6, sinabi na may mga anghel na hindi nag-ingat sa kanilang sariling kalagayan. Dahil dito, sila ay iginapos sa walang hanggang kadiliman habang hinihintay ang araw ng paghuhukom. Ipinapakita nito na ang kapalaran ng mga nahulog na anghel ay hindi pare-pareho. Ang ilan ay patuloy na gumagalaw sa mundo, habang ang iba naman ay nakagapos na, naghihintay sa huling hatol. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw ang ipinapakita ng Biblia. Ang paghihimagsik laban sa Diyos ay may kapalit. Ang mga anghel na dating bahagi ng makalangit na kaayusan ay nawalan ng kanilang lugar dahil sa kanilang pagpili na sumunod sa panlilinlang ni Satanas. At ayon sa mga propesiya ng Book of Revelation, darating ang araw na ang kanilang paghihimagsik ay tuluyang matatapos at ang kasamaan na minsang nagmula sa langit ay haharap sa huling paghuhukom. Ang kwento ng mga anghel na nahulog mula sa langit ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay paalala kung paano nagsimula ang digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman.